Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pagpapalat biyaya ng Allah ay sumainyo rin. Masyaallah tabarakallah. So muli po, andito tayo sa programang IBD, Islam, Bayanihan at Damayan. Of course, ito ay mapapanood sa YouTube at the same time po, ini-improve natin na ma-share din sa Facebook, no, sa ating account na Walid Marlon Feliciano. Ayan. At of course, ngayon, umpisahan natin ang topic dahil Ramadan, ano po, maraming mga nag-aayuno. Of course, lahat ng kamusliman ay obligado dyan. Maliban sa mga exempted, ano po, meron po ng mga exempted. So, inshallah, tunghayan po natin kung ano yung makakabuti, lalo na sa mga balik Islam na bago, no, kung paano magiging magaan yung kanilang pagsasagawa ng pag-fasting o pag-aayuno. So, ito po ay mga tinatawag na mga may benepisyo sa ating kalusugan. So, bago ang lahat, ganito. So, may tanong tayo. Ano ang pagkakaiba ng tubig sa tao? So, bukod sa spelling, of course, talagang malaki ang pagkakaiba sa spelling. So, ganito ang sagot dyan. So, maraming salamat muna kay Sheikh Alcendri Conting sa kaalamang ito. So, ito yung sagot. Ang tubig, ito ay iniigib. Ngayon, ang tao ay iniibig. Ayan, ang kasagutan. Of course, yan ay galing kay Sheikh Alcendri Conting. Ayan, shout out. At of course, ngayon, magiging topic na natin ngayon ay ang patungkol dito sa lettuce. Ayan, so ito po ay lettuce. Ano po? So, ano yung makukuha natin benepisyo, lalo na tayo mga nag-aayuno. Actually, ito yung makakabuti talaga. Makakabuti at may idudulot na tulong sa atin sa mga nag-aayuno. Ayan, so umpisahan natin sa Bismillah, sa ngalan ng Allah. So, lagi natin nasa puso ang pagsasabi nito, talagang iniibig natin dahil para sa Diyos ito para sa Allah, kaya improve natin talaga. So, narito ang mga mabubuting dulot ng sariwang lettuce sa kalusugan ng tao. So, una, mayaman sa bitamina at mineral, Ang lettuce ay mayaman sa vitamina A, vitamin A at vitamina C, vitamin C. At meron din siyang vitamin K na mahalaga para sa mga katulad nito, para sa malinaw na paningin. Pangalawa, point number 2, malakas na resistensya. Pangatong point is maayos na pamumuo ng dugo. Ayan. So, ito yung pangalawa na benepisyo. Mabuti para sa puso. Ayan. So, ano pa yung tinutukoy dito? Para sa mga umiibig ba ito? No? Dahil puso. So, tingnan natin. Basahin natin. So, pakinggan yung mabuti para talagang intindi natin. May taglay itong antioxidants at folate na tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na puso at pag-iwas sa sakit. Ayun pala sa puso, So yun pala yung kanyang naistukuin patungkol sa puso, Dahil ito ay may antioxidants na tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na puso at pag-iwas sa sakit ng ating puso. So napakaganda, Itong lettuce, Yung benepisyo nito. Dahil of course, maraming nagkakasakit, Lalo na sa panahon ngayon, maraming mga pagkain na talagang nagdudulot din ng sakit. So, bagamat nabubusog tayo, wala naman palang mga benepisyo. Hindi katulad ng tinatawag na lettuce, Katulad nito ay may talagang mga pakinabang at makakabuti sa ating kalusugan. So, pangatlong tinatawag kabutihan is nakakatulong sa pagpapapayat. Ayan, sa mga talagang very conscious sa kanilang tinatawag na figure, So, mababa ito sa calories. Ayan. So, tingnan nyo mababa sa calories, ngunit mataas sa tubig at fiber. Ayan. Na nakakabusog ng hindi nakakadagdag ng timbang. So, pambihira, Ulitin natin. Mababa ito sa calories, ang lettuce, ngunit mataas sa tubig at fiber. Kaya nakakabusog ng hindi nakakadagdag ng timbang. At ito yung number pang-apat na I think talagang dito na yung may benepisyo ang mga nag-aayuno ngayon sa buwan ng Ramadan. Of course, kahit sa mga sunnah na fasting, pwede natin itong malaman na pagka tayo'y kumain ng sariwang dahon ng lettuce, na ating, of course, merong may parang maging masarap, mamaya pag-usapan natin yan. So, ito yung number 4
nakakaiwas sa dehydration o yung pagkaubos ng tubig sa katawan dahil mataas ang water content ng lettuce, halos 95%. Ayan, na nakakatulong ito sa pagpapanatiling hydrated ang katawan. So, tamang-tama dahil tayo mga nag-aayuno, maghapon hindi tayo nakakainom ng tubig, ano? So, talagang kumbaga pagdating sa tubig, so kailangan bago pa lang tayo magsuhur, kailangan kumain na pala tayo ng lettuce, no? Damihan na natin para of course, meron siyang dahil 90% yung kanyang tinatawag na water content na yun ay mag-retain sa ating katawan, no? Makakatulong sa atin para talagang hindi tayo masasakit ang ulo dahil sa kulang sa tubig, no? So dahil nga makakatulong itong lettuce na ito. So, ito yung advice natin, no? Highly recommended po. At wala itong mga tinatawag na mga masamang idudulot. So, number 5, mabuti sa panunaw. Ayan, dahil ito yung dahilan. Dahil ito ang fiber ng lettuce ay tumutulong sa maayos na pagdumi at pag-iwas sa constipation, ano? So, may mga tao na nakakaranas ng ganito. So, makakatulong ang lettuce. Number 6, nakakatulong sa pagpapakalma, ano? So, ano kaya ibig sabihin dito? Pakinggan natin. May natural compounds ang lettuce na maaring makatulong sa pagpaparelax at maayos na pagtulog. Ayan. So, alam natin, minsan hindi tayo nakapagkatulog, ano? So, makakatulong ang lettuce sa ganong paraan, no? So, ngayon, ito naman yung mga tinatawag na magiging paraan ng kung paano magiging masarap. Ito na yung technique. Paano maging masarap ang lettuce? Dahon lang yan. Mukhang hindi na mailuto ito, wala namang mga recipe na pampalasa, paano yan? So, ito po yung suggestion. Highly recommended suggestion din. Of course, ang gagawin natin itong, kumbaga, lettuce juice. Lettuce juice. Ayan. So, mga sangkap, ito yung ibigay natin isang tasang sariwa na lettuce. Kailangan, of course, kailangan hugasang mabuti po ito. No, kailangan talagang dumaan ng maayos sa paghuhugas sa tubig. Ayan. So, ngayon, meron din dapat na isang basong malamig na tubig. Ano po? So, of course, maraming salamat kanina sa nagbigay sa atin ng tubig Zamzam. Mashallah, tabarakallah. Of course, tayong mga Muslim dito sa Saudi Arabia, meron tayo ng ganyan, no? Pwede nating talagang ma-avail yung mga ganyan. So, unlike sa mga ibang lugar na wala silang ganyan. So, ito yung advantage sa atin dito sa Saudi Arabia. Ano po? Now, of course, pwede nating yan yung gamitin sa katulad ng pag-inom ng ating mga, of course, yan yung magiging tubig na natin. Of course, yan ay tubig Zamzam. Then, pwede nating lagyan ng pampatamis. Ano po? Na katulad ng, of course, natural, katulad ng honey, katulad din ng dates, mga natural na merong sweetener po yan na of course dapat limitado lamang din. So dito sinasabi na isa lang na kutsara, ng honey at yun na yung magiging pantamis natin. Then pwede natin lagyan din ng isang kutsarang kalamansi o lemon juice. Ayan, talagang pampasarap po ito. Then lagyan natin ng yellow. Actually, itong nasa cup ko, ay of course ito ay talagang nakamix na juice. Bismillah. Ayan. Alhamdulillah. So, ito po ay kumbaga juice na kasama ang lettuce, no? Napakasarap actually. Nilagyan ko rin to ng pipino, may malunggay. So, napakasarap. Naglalasa siya parang avocado na malinamnam. Mashallah tabarakallah. Ayan. So, ngayon, maraming salamat sa mga tagapakinig at sumusubaybay sa ating programa. Nawa ay nakatulong tayo sa mga kapatiran lalo na nag-aayuno ngayon. So, ito ay health benefit po. At of course, para ba hindi tayo magkaroon ng dehydration, no? Of course, hindi naman talaga mangyayari yung tinatawag na ganun kung talagang nasa disiplina tayo. So, na-importante talaga yung katulad ng sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang mga gawain, no? Basta sundan lang natin yon, nawa, dahil yan ay ang tinatawag na ina-advise sa atin bilang Muslim, no? Panghawakan natin ang Quran, of course, ibig sabihin panghawakan
talagang mahalin natin, alamin natin at isabuhay, ano po, ibahagi natin, no? Kahit isang aya, katulad ng Kul huwallahu ahad. Sabihin mo, o Muhammad, na ang Allah siya ang nag-isang tunay na Diyos. Ahad. Nag-isa. No? Ayan. So, isang aya. Then, sa mga sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katulad ng pagsasala, ano, kung paano yung talagang ikinilos niya na may gantimpala. No? Pag sa taas ng kamay, mga sunna yan. No? Or pagkabit ng kamay sa dibdib, no? Mga sunna. No? Ayan. So, inshallah, panghawakan natin ang Quran, ibigin natin at isabuhay ang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraming salamat po. At pakishare na rin po. Maraming salamat. Jazakallah khair.